Sa unang sandali ng pagdinig, tahimik ngunit mabigat ang atmosfera sa loob ng session hall ng Senado. Ang mga ilaw ay maliwanag, halos nakakasilaw, ngunit hindi nito napapawi ang tensyon na bumabalot sa buong silid. Ang mahahabang mesa ay punong-puno ng makakapal na dokumento, folders at laptop na handa na para sa bawat senador. Ang bawat pahina ay naglalaman ng ebidensya ng mga proyekto sa Bulacan, 1st District, mga flood control projects na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso, ngunit sa aktwal, tila naglaho sa lupa. Sa gitna ng lahat, nakaupo si Chairman Francis Tolentino, matihkas at seryoso, hawak ang makapal na folder. Ang kanyang tingin ay tila sumisilip sa bawat isa sa hall. Hinuhuli ang bawat galaw, bawat reaksyon ng mga nakaupo sa harap. Sa likod, nakatutok ang mga mamamahayag, handang itala ang bawat salita at kilos. Ang mga kamera ay nakatutok sa bawat sulok, mula sa mga senador, sa mga opisyal ng Department of Public Works and Highways, hanggang sa mga bisita at witnesses. Isa-isa, tinawag ang mga dumadalo. Nang marinig ang pangalan ni Henry Alcantara, dating District Engineer ng Bulacan 1st District, biglang napatingin ang lahat. Nakaupo siya sa harap, nakasuot ng simpleng polo, hawak ang dokumento sa kanyang harapan. Makikita sa kanyang muka ang halo ng kaba, pag-aalinlangan at pilit na pagtatanggol sa sarili. Ang mga opisyal ng DPWH na nasa tabi niya ay tila nag-aalangan. Bawat galaw ng kamay ay tila may kasamang kaba. Pagbukas ng papel, pagtama ng ballpen sa mesa o simpleng pag-a-adjust sa upuan. Ang bawat titig mula sa Senado ay tila nagsisiyasat, handang hulihin ang bawat detalye. Sa pagbukas ng hearing, ipinaliwanag ni Chairman Tolentino ang layunin ng komite. Siyasatin ang umano'y multo ng mga proyekto sa Bulacan 1st District. Ang mga proyekto, ayon sa dokumento, ay natapos na. Ngunit sa aktwal, wala ni isang bakas ng konstruksyon. Ang milyon-milyong piso mula sa kaban ng bayan ay tila napunta sa bulsa ng iilang kurakot na opisyal at contractors. Kasabay ng paliwanag, ipinakita ang unang serye ng dokumento sa projector, mga larawan ng site, mga financial report at mga signed papers na nagsisilbing ebidensya. Bawat larawan ng bakanting lupa at putik na kanal ay nagdulot ng bulungan sa session hall. Halos bawat senador ay nakayuko, sinusuri ang detalye at muling itinaas ang tingin upang masuri ang mga taong nakaupo sa harap. Ang tensyon sa silid ay lumalalim nang ipaliwanag ni Tolentino na ang hearing na ito ay hindi lamang para sa Bulacan 1st District. Ito ay representasyon ng mas malawak na problema sa katiwalian sa pamahalaan. Sa bawat bilyong piso na nasayang, may buhay, may seguridad at may pangarap na naapektuhan. Ang misyon ng Senado ay malinaw. Ilantad ang katotohanan at panagutin ang lahat ng sangkot. Habang unti-unting bumaba ang ilaw sa projector, nakatuon ang lahat ng mata kay Henry Alcantara. Ang former district engineer ng Bulacan 1st District ay nakaupo sa harap. Hawak ang mic, pilit na pinapaliwanag ang kanyang posisyon. Halos bawat galaw niya ay sinusubaybayan ng mga senador, ng mga staff at ng media. Sinimulan ng mga senador ang pagtatanong tungkol sa umano'y mga ghost projects, mga proyekto sa flood control na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso ngunit walang konkretong ebidensya ng pagkakatapos. Pilit ipinaliwanag ni Alcantara na wala siyang kaalaman sa mga proyektong ito at umaasa lamang sa kanyang mga tauhan sa ibaba. I trust my people, anya. Lahat sila ay nakapirma sa site. Ngunit mariing tinutulan siya ng mga senador. Isa sa kanila ang mariing nagtanong, "You are the district engineer. How can you claim ignorance when these projects were paid under your name?" Ang sala ng katahimikan sa silid ay pansamantalang napalitan ng tunog ng ballpen na tinatapik sa mesa at ng maikling buntong hininga ni Alcantara. Dagdag pa rito, tinalakay ang lifestyle ng mga opisyal. Binanggit ang mamahaling relo ni Alcantara, isang Patek Philippe at ang kanyang kahalili na si Bryce Hernandez na umano'y nagmamaneho ng isang pulang Ferrari. Ang bawat detalyeng ito ay binigyang diin ng komite bilang simbolo ng katiwalian. Paano nagkakaroon ng ganitong yaman ang mga opisyal na nakatalaga lamang sa serbisyo publiko? Muli niyang inamin ang pagpasok sa kasino, ngunit iginiit na hindi sila magkasama sa iisang mesa at hindi niya alam kung magkano ang taya ni Hernandez.
Ang kanyang pagsagot ay tila naglalagay ng hangganan sa kanyang pananagutan. Ngunit sa mga mata ng mga senador, malinaw na may higit siyang dapat ipaliwanag. Kasabay ng pagtatanong, ipinakita sa session hall ang mga financial records at listahan ng mga proyekto. Ang mga dokumentong ito ay nagpapakita ng malalaking halaga na inilaan sa mga proyekto, ngunit walang physical na katibayan sa site. Ang tensyon ay lalong lumakas nang isa-isang ituro ng mga senador ang papel ni Alcantara sa pagpirma at pag-apruba ng pondo. Habang tumatagal ang interrogation, pilit niyang ipinaliwanag ang chain of command sa DPWH, project engineers, materials engineers, at project inspectors. Ngunit muli, mariing pinaalala ng komite, bilang district engineer, siya ang tumatapos sa lahat ng desisyon. Ang buck stops with him. Sa puntong iyon, ang hall ay puno ng kabigatan. Ang bawat mamamahayag ay nakasandal sa kamera, handang i-record ang bawat salita, bawat pagtanggi, at bawat pag-amin. Ang bawat senador ay tila nagmamasid hindi lamang sa papel, kundi sa bawat galaw at kilos ni Alcantara. Sinusubukang tuklasin ang katotohanan sa pagitan ng mga linya ng kanyang paliwanag. Matapos ang mahabang interogasyon kay Henry Alcantara, dumako ang focus ng hearing sa dalawang pangalan na matagal nang hinihintay ng Senado, si District Engineer Bryce Hernandez at Contractor JP Mendoza. Ngunit nang tawagin ang kanilang pangalan, nanatiling tahimik ang session hall. Wala sila sa harap ng komite, walang paliwanag, wala ring kahit anong mensahe. Ang mga upuan nila ay bakante, isang matinding simbolo ng kanilang pag-iwas sa pananagutan. Habang binanggit ni Senator Tolentino ang kanilang pagkakabanggit sa subpoena, maririnig ang matalim niyang tinig. This is contempt. This is a deliberate act of defiance against the authority of the Senate. Halos bawat senador ay nakayuko sa kanilang mesa, nagtatala ng mga detalye at tinitingnan ang mga dokumento na nagsasabing tinanggap nila ang subpoena, ngunit pinili pa ring hindi sumipot. Hindi nagtagal, naglabas ng resolusyon ng komite. Warrant of arrest ang ipalalabas laban kina Hernandez at Mendoza. Ang desisyong iyon ay nagdulot ng huling halakhak ng tensyon sa loob ng session hall. Ang bawat kamera ay nakatutok sa bakanting upuan, parang inaantay na may mangyaring aksyon. Para sa komite, ang pagliban nila ay hindi simpleng pag-absent. Isa itong malinaw na indikasyon ng pagtatangka nilang umiwas sa pananagutan. Ang bawat senador ay halatang nagulat at nagalit sa kanilang kakulangan ng kooperasyon, habang ang mga mamamahayag ay mabilis na nag-type, nagre-record at nagtatake ng notes. Ang warrant of arrest ay hindi lamang dokumento. Ito ay simbolo ng paninindigan ng Senado laban sa katiwalian. Isang paalala na walang opisyal o kontraktor ang makalulusot sa batas kapag malinaw ang ebidensya. Ang bawat sandali ay puno ng anticipation. Bawat mamamahayag ay naghihintay ng susunod na hakbang. Habang dahan-dahang isinara ng chairman ang segment na ito, ramdam ang bigat sa silid. Isang tahimik ngunit malakas na mensahe sa lahat ng opisyal ng gobyerno. Ang paglilihim sa katiwalian ay may kapalit, at ang kapalit na iyon ay posibleng pagkakaaresto at paglilitis. Pagkatapos mailabas ang warrant of arrest, inilatag ng Senate Blue Ribbon Committee ang mas mabigat na ebidensya, isang kumpletong listahan ng mga contractors at companies na paulit-ulit na lumalabas sa mga proyekto ng Bulacan 1st District. Isa-isa, binanggit ang mga pangalan: Silverworks, Wowo Builders, St. Timothy Construction, St. Matthew Construction, Unimax Steel, Dragonville Construction Corporation, SYMS Construction Trading, M3 Construct Corporation, Darcy and Anna Builders Trading, MD Sami Bansanidan, at marami pang iba. Sa bawat pangalan, kasabay ng detalyadong tala ng proyekto, makikita ang pattern. Ilang kumpanya lamang ang paulit-ulit na nakatatanggap ng milyong-milyong piso na proyekto, kahit na sa aktwal, wala man lang naipakitang construction sa site. Ipinakita ang mga larawan ng aktwal na site: bakanting lupa, putik na kalsada, walang bakas ng drainage o flood control system. Ngunit sa mga papeles, completed ang bawat proyekto. Ang bawat senador ay nakayuko, sinusuri ang detalye, at muling itinaas ang tingin sa mga opisyal ng DPWH. Wari isinisiyasat ang kanilang konsensya. Ang pattern ng sabuatan ay malinaw. Ang ilan sa mga kontraktor ay nakatanggap ng daan-daang milyong piso. Halos lahat ay walang matibay na track record, at marami ang tila shell companies lamang.
Papel sa papel, ngunit sa aktwal, walang aktibidad. Sa mga ulat, may kontraktor na nakatanggap ng hanggang 20 proyekto sa loob ng ilang taon, ngunit hindi na kumpleto ang kahit isa. Ang ebidensya ay nagpapakita ng organisadong operasyon. Hindi ito simpleng kapabayaan. Tila may planadong modus operandi. Pondo mula sa kaban ng bayan ay ipinamimigay sa piling contractors sa pakikipagsabuatan ng mga opisyal. Ang bawat milyong piso ay may pangalan, petsa at pirma sa dokumento, ngunit wala sa lupa ang proyekto. Habang ipinapakita ang detalye, maririnig ang mga bulong ng sorpresa at inis mula sa mga senador. Ang bawat mamamahayag sa hall ay masigasig na nagtatype, nagre-record at nag-i-interview ng mga witnesses sa gilid. Ang visual presentation ng mga bakanting site at listahan ng kontraktor ay nagsilbing malinaw na pruweba. Ang katiwalian sa Bulacan 1st District ay hindi haka-haka lamang. Ito ay sistematiko at may malalim na ugat. Matapos mailatag ang buong listahan ng contractors at companies, dumako ang Senate Blue Ribbon Committee sa pinakakritikal na bahagi ng pagdinig, ang kanilang mga rekomendasyon at inihandang parusa. Mariing inihayag ng komite na kasuhan ng graft at corruption si Henry Alcantara, former district engineer ng Bulacan 1st District. Batay sa mga dokumento, malinaw ang kanyang direktang papel sa pagpapalabas ng pondo para sa mga ghost projects. Mga proyekto na sa papel ay kumpleto, ngunit sa aktwal ay wala ni isang bakas ng konstruksyon. Ang kanyang pirma sa mga papeles ay nagsilbing tulay upang maibulsa ang bilyon-bilyong piso. Kasunod nito, mariing inirekomenda ang pagpataw ng contempt charges laban kina Bryce Hernandez at JP Mendoza dahil sa kanilang di pagsipot sa Sabuena at pagbalewala sa Senado. Ang kanilang kakulangan ng kooperasyon ay lumalabag sa legal at moral na pananagutan at malinaw sa komite na sila'y may itinatagong impormasyon. Inilahad ng chairman na kapag nahuli, haharapin nila ang parehong mahigpit na interogasyon na ipinataw kay Alcantara. Hindi lamang individual ang tinukoy. Ang mga kumpanya at contractors na paulit-ulit na lumalabas sa listahan ay inirekomenda ring imbestigahan ng Ombudsman at Department of Justice. Kung mapatunayang sangkot sa ghost projects, dapat silang harangin mula sa pagkuha ng mga bagong kontrata sa anumang ahensya ng gobyerno. Ang bawat kumpanya ay may dokumentadong pattern ng katiwalian mula sa peking proyekto hanggang sa pagbibigay ng peking sertipikasyon. Dagdag pa rito, iminungkahi ng Senado ang mas mahigpit na monitoring at transparency measures sa DPWH. Kabilang dito ang paggamit ng satellite validation, real-time monitoring gamit ang geotagged photos, third-party audits, at public online dashboards. Ang layunin ay hindi lamang tuklasin ang katiwalian, kundi pigilan din ang muling paglitaw ng ghost projects sa hinaharap. Habang binabasa ni Chairman Francis Tolentino ang kanilang rekomendasyon, ramdam ang bigat sa silid. Ang bawat senador ay tahimik, ngunit malinaw sa bawat galaw at tingin na seryoso ang paghawak sa kaso. Ang mga mamamahayag ay handang mag-ulat sa sambayanan, at ang mga opisyal ng DPWH ay tila nakayuko. Alam na ang bawat aksyon ng Senado ay may matinding epekto sa kanilang kinabukasan. Ang rekomendasyon ay malinaw. Hustisya, accountability at transparency. Walang nakakaligtas. Ang bilyon-bilyong pondo ng bayan ay hindi dapat maging bilyong bulsa ng iilang kurakot na opisyal at contractors. Sa huling bahagi ng pagdinig, muling tumindig si Chairman Francis Tolentino. Hawak ang kanyang makapal na folder at tinitigan ang lahat sa session hall. Mabigat ang kanyang boses, malinaw at mariin. Anya, ang laban ng Senado ay hindi lamang laban sa mga tiwaling opisyal ng DPWH. Hindi rin limitado sa iilang kontraktor. Ito ay laban para sa bawat Pilipinong nagbabayad ng buwis, na umaasang ang bawat sentimo ay mapupunta sa mga proyektong makatutulong sa bayan. Ipinaalala niya na ang pondong nasayang sa Bulacan 1st District ay hindi lamang numero sa papel. Ito ay pondo na sana ay napunta sa mga kalsadang magpapabilis ng biyahe ng mga manggagawa, sa mga tulay na mag-uugnay sa mga bayan, at sa flood control projects na maaaring magligtas ng buhay sa panahon ng bagyo at baha. Ngunit ang lahat ng ito ay nawala, kinain ng katiwalian, at ipinagpalit sa mamahaling relo, sasakyan at marangyang lifestyle ng ilang opisyal.
Habang dahan-dahang nililigpit ng mga senador ang kanilang mga papeles, ang mga mamamahayag ay abala sa pagkuha ng huling larawan at pagre-record ng bawat detalye. Ang bawat frame ng kamera ay tila sumasalamin sa galit, panghihinayang at determinasyon ng Senado. Ang mensahe sa publiko ay malinaw. Ang katiwalian ay hindi nakatago at may parusang darating para sa sinumang lalabag sa tiwala ng bayan. Binanggit din ni Tolentino na ang laban para sa transparency at accountability ay patuloy. Sa darating na mga linggo, uusad ang mga kaso. Ilalabas ang warrant of arrest laban kina Bryce Hernandez at JP Mendoza at sisimulan ang mas malalim na investigasyon laban sa lahat ng sangkot. Ang pagdinig ay simula pa lamang ng mas malawak na hakbang laban sa ghost projects. Bago tapusin, pinakita sa mga senador at sa publiko ang mga larawan ng site, bakanting lupa, putik na drainage, walang konkretong flood control infrastructure. Sa bawat larawan, maririnig ang bulong ng sorpresa at pagkabigla. Ang mga bilyon-bilyong piso ng pondo ay literal na nawala sa hangin. At ang larawan ng katiwalian ay malinaw na naitala sa mata ng sambayanan. Sa huling salita, mariing binigyang diin ni Tolentino. Ang mga opisyal at kontraktor na sangkot ay hindi makakatakas sa hustisya. Anumang yaman na nakamit mula sa pandaraya ay may kapalit at sa oras na dumating iyon, ang hustisya ay tiyak nakakalampag sa kanilang pintuan. Ang dokumentaryong ito na tila isang mahabang pelikula ng katiwalian ay nagsilbing babala sa lahat. Ang liwanag ng katotohanan ay laging nakakahanap ng paraan upang sumiklab sa dilim ng pandaraya.